Hello mga ka-arts, ito na po, nagbabalik muli tayo. Papakita ko sa inyo kung paano po gumawa ng isang arts. Ang aking pong gagawin ay rose. Ito ay bulaklak na pinagawa sa akin to ng isang missionary. Pakita ko po sa inyo ito kung paano po gagawin. Siyempre kailangan natin ng paintbrush. Then dahan-dahan lang po natin siya ilalagay. Then ilalapit sa lagyan natin ng drawing. Dahan-dahan lang po siya ilalagay. Kailangan po maging maayos po. At ayan na po ang kabuuan. So, doon pa lang po tayo sa petals. So, kailangan magka-contrast po yung pink tsaka yung red and then white. Red, white tsaka yung light color niya. So, wala tayong kulay pink. Kaya gumamit po ako ng white and red. Pero medyo ko dahil kailangan mag-iiba po yung kulay niya. Hindi po siya pwede na mas matapang yung red dahil magmumukha siyang red. Hindi na siya magkukulay pink. So, ayan na po mga cards. Diyan po tayo sa petals. Kakabila ang petals po yan. Yan po. Siyempre po kailangan po natin yan is kailangan pantay po dun sa may pinaka-drawing. Hindi po siya pwedeng lumagpas. And mga cards, gumamit po ako ng papel lang, yung sketch pad. So, wala po akong canvas. Yung ginamit ko lang po, sketch pad lang po. So, ito yung isang gift lang po para sa isang missionary na naging friend ko rin po. So, yan po siya. So, kailangan lang natin ng dahan-dahanin kasi pag yan po ay bibigit sa kabila, lumagpas, hindi na po siya maganda. So, yan po mga ka-arts. Yan po yung aking mga ginagawa ngayon. Dahan-dahan lang po yan. So ito na nga mga ka-arts, marapit na matapos. Konti na lang po, ilang petals na lang at tapos na po ang ating rose. Konting tiyaga pa po. Tiyaga-tiyaga lang po hanggang sa matapos natin ang kabuuan niya. Excited na rin po akong makita kung ano pong may itsura nito. Ito po ay saglitan lang nagawa dahil po ay nagmamadali rin po ako. Yan po. So, abangan tayo kung ano po mangyayari. Ayan na mga ka-arts, matatapos na po. At pag natapos po yan, kailangan po natin ng konting detalye para sa mga petals niya tumukha siyang bulaklak. So, wait lang po sa mga detalye. Tapusin lang po natin ito.
malapit na po siya matapos at konting details na lang, okay na po ang ating bulaklak. So yun na po. Doon na po tayo sa mga details. Dandahanin po natin kapag nakikita po kung saan po banda yung petals niya. So gumamit po ako ng red na paint. Yun po ang ginamit ko para dun sa mga linya or dun sa kanyang details. Para po talagang masasabing bulaklak po talaga siya. Yan po. Dahan-dahan ko po siya inilagay. At sobrang ingat po ako niyan kasi pag lumagpas po siya, hindi na po siya mukhang bulaklak. Yan po mga ka-arts. Ako po ay sa sariling sikap lang. Bihira lang po ko ng YouTube dahil ako lang alone. Pero ito nga, kung sariling sikap, pinag-aralan ko lang po yung bawat detalye kung paano po siya gawin at paano po siya kukulayan. So, sa basic lang po muna ako dahil nag-aaralan ko po siya. Kaya sa mga iba po na nagpapagawa sa akin ng drawing, painting, wait lang po kayo. Kasi unti-untiin ko po yan hanggang sa makuha ko po siya. So ito po ay panimula pa lang po ito ng pagpapagawa sa akin. Libre po to, walang bayad. Ito po ay taos puso ko pong binibigay sa kanila upang maging memorable at syempre practice na rin po sa akin. At yan na po mga ka-arts, konting details na lang at buo ng ating rose.
Ayan na po mga ka-arts at nakikita na po natin ang rose. Kitang-kita na po yung bawat detalye niya. Ang kanyang kabuuan po ay mukhang na po talaga siyang bulaklak. So, na-next po natin dyan ay yung mga kanyang mga dahon. So, syempre, kailangan kung may bulaklak, meron din pong dahon. So, wait lang po tayo sa mga dahon na nakalagay sa gilid at yan po ay kukulayan din po natin. So, wait lang po. So, ayan na nga mga ka-arts. Buo na po ang ating bulaklak, ang ating rose. Napakaganda po niya mga ka-arts. At syempre, hindi matatapos kung wala po siyang pirma. Katunayan po na ako po ang gumawa niyan. Salamat po! Thank you for watching! Yan po mga ka-arts, na daon na po tayo ngayon. Papunta na tayo sa mga dahon. Siyempre, kailangan gulayan mo natin lahat. At pag okay na, saka po natin siya lalagyan ng details. So, yan na po siya. Buo na po siya. Details na lang po ang kulang mga ka-arts. At okay na po ang ating bulaklak.
Bago po natin lagyan ng details, kailangan medyo malinaw po muna yung bulaklak ay yung pinakadahon niya. Kailangan maliwanag po siya kung saan po banda yun. Medyo matingkad ng kulay para makitang-kita po siya sa camera. Pagka pinicturean, makitingkad po yung kanyang kulay. So, yan po muna mga ka-arts. Lahat po yan, ikinulayan natin. Kinulayan ko po ng green. And then, hahaluan po natin yan ng um, yellow para lumabas po yung dahon niya. Wait lang po. So, ayun na po, bago po tayo dumating dun sa details, naglagay po muna ako ng background niya. So, ang background niya po is color yellow green. Tapos, lahat yung buyang yellow green po yan. Yung sa kabilang side, lalagyan natin yan ng light blue na parang may halong green. So, pinaghalo-halo ko lang po yung kulay niya. Po, may yellow green na po siya. So, sa iba po niyan, lagyan ko sa taas, bandang taas is kulay blue na may green, may white.
Yan, ito na po mga ka-arts. Mabubuo na po siya. So, yan na po yung details niya. Naglagay po ako ng details. White po ang ginamit ko sa mga dahon. And then, doon nagyan kayo ng parang dot doon sa may bulaklak. Para kunyari is ano ng tubig. May patak ng tubig. Ayan po mga ka-arts. Naglagay din po ako ng white sa dahon para magmukha po talaga siyang dahon. At lumabas po yung kanyang, kung ano po yung design niya. So, meron po siyang details. Ganyan po siya. Yan po. Yan po mga ka-arts. Please follow po my YouTube channel, ka-arts _ Aiza's vlog. For more paintings pa po. Na sana po makaaliw po sa inyo at magkaroon po ng inspirasyon. At sa mga nangangarap po na gusto po maging painter, why not? Pwede po, kahit sino po pwede. At konting tiyaga lang po, konting practice lang, makukuha din po natin yan. So ako still practicing pa po sa mga arts, pero alam ko po na makukuha ko rin po. Next target po natin dyan is yung papagawa sa akin yung katrabaho ng aking hobby. So, next po natin siya sa animals po tayo. Try po natin sa animals. Pero ngayon, puro bulaklak po muna tayo. Ayan po mga ka-arts. Please follow my YouTube channel. Ka-arts _ Aiza vlog. Thank you po sa mga nanood. At ito na po ang ating finished product. Ayan po ang ating finished na painting. Yan po ang aking arts. So, ngayon ko po siya natapos. August 24, 2023. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Enjoy! I love you all. Mama, chup, 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 chup. Thank you po. Bye!